Ano yon? Yun ang tinatawag po natin na immune system. Siya po ang doktor, siya po ang nagpapagaling sa mga sakit natin, siya po ang nag-aayos, nagre-repair, at hindi lang yan, siya din ang sundalo, siya din ang nagdidepensa, siya ang pumupuksa doon sa mga virus, bacteria na papasok po sa ating katawan. So siya po ang first line of defense. Great good morning once again, ETC Amaze. Kung ikaw po ay bago sa aking channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga tips and tutorial videos upload. Last episode 1, pinag-usapan po natin patungkol po bakit po tayo nagkakasakit ang tao. So nalaman po natin na dahil po sa mga pagkain po natin na mga chemically processed food, ay kaya po tayo nagkakasakit at hindi na gumagaling sa sakit yung iba, at yung iba ay sobrang malala na po ang sakit. Dahil hindi po tama na po ang ating mga diet, kaya tinatahak po natin dalawa po, fast food, tapos yung kabilang landas naman po ay pagkain ng mga masustansyang pagkain, healthy food. So, napaka-importante na ang ating katawan ating maalagaan dahil ito po ang bukod tanging puhunan na ating magamit sa araw-araw para po tayo maghanap buhay, para po tayo matupad po ang ating mga pangarap. So, imbis na ang ating budget po ay para dun sa mga pagkain na wala namang sustansya, dapat ang budget na po natin para dito sa katawan natin na mapakain po natin araw-araw ng mga masustansyang pagkain para po tayo ay hindi magkasakit. Kaya po sa panahon po natin, sari-saring sakit na po ang mga dumadating o nabubuo dahil po ang ating katawan ay wala nang panglaban sa mga mikrobyo, bakterya, lahat po virus na dumadating sa ating buhay, sa ating katawan ay wala na po silang panglaban nito dahil sila po ay very weak dahil wala na po tayong pinapakain sa kanilang mga masustansyang pagkain. Isa sa mga factor na bakit po tayo nagkakasakit dahil po sa ating mga pagkain na acid-forming foods, yan po ang mas marami na pinapasok po natin sa katawan. So ang pangalawang factor naman po bakit po tayo nagkakasakit na itong tinatawag po natin na free radicals. Itong paligid po natin, polluted na po. Ang hangin at tubig, polluted na. So ang pangatlong factor bakit po tayo nagkakasakit dahil marami na po mga bisyo po ang mga tao ngayon. Ang lifestyle po natin. Kulang na tayo sa exercise, lagi tayong puyat, hindi tayo natutulog ng maaga. So malinaw na po sa atin ang mga dahilan bakit po tayo nagkasakit. So let's move on to our next episode 2. So ayan, prevention is better than hospital bills. So kung gusto po natin makaiwas po sa mga sakit, kung gusto po natin na hindi po tayo paikot-ikot na lang po dito sa problema po natin sa ating panahon ngayon, sa ang dami na pong mga sakit dahil nasa isang cycle na lang po tayo, paulit-ulit na lang po ito dahil hindi po natin kasi alam o walang nagturo talaga sa atin, so kulang po tayo sa informasyon. So hindi ba natin alam na tayo po ay lagi na lang po paikot-ikot, so kumakain po tayo ng mga pagkain ng mga unhealthy foods, so ang mangyayari, ang tendency tayo po ay magkakasakit, pupunta po tayo sa clinic at magkukonsulta po tayo kay doc. So si Doc ang maghahatol po sa atin kung anong sakit po natin kasi sila ang nakakalam. So, ang ginagawa po ay pagka okay pa naman, pwede pa. So, subukan mo na sa gamot. So, bibili tayong gamot sa mga drugstore. Pag hindi na po talaga ma-remedyohan sa gamot, ay dadali na po tayo sa hospital. Doon sa hospital naman po, dyan pa rin ang mga gamot. Kaya lang, pagkaiba, tama na yung mga pagkain po natin doon. Dahil may dietitian po sa hospital. Yung mga pagkain po natin ay talagang nandun na, masustansya na po lahat. Kaya huwag kayong magtaka bakit mabilis tayo nakaka-recover sa hospital. So pagbalik po natin, balik naman po tayo sa dating gawi. Kain naman po muli tayo dun sa mga pagkain na nakasanayan na po nating mga pagkain masasarap na mostly is chemically processed food. Kaya po, trap na po tayo dito. Paikot-ikot na lang po tayo dito sa senaryong ito. Kaya kung gusto po natin makalabas sa senaryo na yan,
ay ito po ang dapat nating gawin. Sundin po natin, balikan po natin anong sinabi po ng ating the father of medicine na si Hippocrates. Ang sabi niya, when diet is wrong, medicine is of no use. When diet is correct, medicine is of no need. So anong ibig po sabihin po nito? So kung sabi niya, tama po siya dahil po kahit po anong mahal po ng mga gamot na iniinom po natin, kung hindi pa rin tinatama po natin ang mga pagkain po natin, ay wala pong silbi at hindi po tayo gagaling. Gagaling man tayo pangsamantala at babalik uli naman po tayo sa ating sakit. So sabi din niya, kung tama ang mga pagkain po natin, ay hindi na po natin kailangan ng gamot. Bakit? Kasi hindi na po tayo magkakasakit. Kasi tama na yung mga pagkain na pinapasok po natin sa ating katawan. So, yun po ang sikreto na dapat po natin balikan. Yan po ang sinabi po ng ating the father of medicine na si Hippocrates. So, ang sabi niya, itama po natin ang mga pagkain. So, ano ba mga pagkain na tama? Sabi nga, eat right. So, ito po yung mga pagkain na ating po ngayon i-discuss, ating bigyan na pansin para po malaman po natin ano ba mga pagkain ang nararapat po natin ipasok sa ating katawan. So ang WHO mismo, the World Health Organization, ay nire-required po nila ang mga tao po ngayon na kumain po ng gulay 100 kilos per year, 8 to 9 kilos per month, or 5 to 6 servings per day. Yan po ang nire-required po ng ating WHO. So bakit po talaga napakalaga kumain po nitong gulay at putas? Bakit po nire-required po ng ating World Health Organization na ito po dapat ang ibabalik po natin na kagawian? Kasi po napaka-importanting bagay pala ito sa ating buhay dahil ito talaga naman pala ang nire-require din ng ating Diyos na siya pong may likha ng lahat. So ang endorse talaga niya ng mga pagkain noong unang panahon, inutos po niya kay Iba't Adan na ang pagkain po natin ay mga pagkain gulay at prutas. So later on na lang yun na bakit na mayroon na po tayong mga pagkain, mga hayop o karne. So later on na yun nangyari nung lumabas na po sila sa paradise. So ang original diet po talaga ng tao ay ang mga gulay at prutas. So ibig sabihin nun, kasi ang Diyos po ang architect po ng ating katawan, siya po ang nag-design nito, so alam po niya anong nararapat na ipasok po sa katawan natin. Kaya po ang mga tao noon, tama po ang landas na tinahak po nila, tama po ang pagkain nila, at bihira po sila nagkakasakit, at wala po namang naitala na sakit na mababasa po natin sa Biblia, maliban lang doon sa mga sakit sa mga balat. So bakit pala napakalaga kumain ng gulay araw-araw? Kasi nandyan na pala lahat, complete line na po. Ang ginagawa po natin ngayon dahil hindi natin alam, bumibili pa tayo kung anong mga antioxidant, anong vitamins. So nandyan na lang pala sa kinakain natin. Kaya tama nga si Father of Medicine na si Hippocrates, kung ano yung mga pagkain po natin, siya din yung ating mga gamot. So yun siya din ang sustansya din po natin. So kaya po mahalaga kumain ng gulay araw-araw dahil nandyan na po lahat ang vitamins, minerals, phytochemicals, antioxidant, fibers, micronutrients, nandyan na po lahat, kompleto na po, in full package na po siya. So wala na po dapat tayo pang ikababahala dahil sa pagkain na yan ay talagang protektado po tayo at malusog at malakas po ang ating mga katawan. So saan ba yan napupunta yung mga vitamins na yan, minerals, phytochemicals, antioxidant, saan ba yan siya napupunta? Yung pala, ang ating katawan ay meron po mga nagtatrabaho, may mga workers, parang isang kumpanya na may mga employees, may mga workers na nagtatrabaho para mag-production. So sa katawan din po natin, nakadesign po, mayroon po mga workers po dyan. So ano ba yung mga workers dyan na pinapakain natin dapat araw-araw? Unang-una yung mga workers na sinasabi po natin, yun po yung mga organs po natin. Yung kidney, liver, heart, lungs, lahat na po ng mga organs po natin, yan po ay mga workers po natin. Kasi pag yung mga yan ay hindi nagtatrabaho, ay sigurado tigok na po tayo. Kaya po yung iba ay medyo tagilid na yung mga workers nila, mahina na. Example na lang, yung kidney ay may problema na, kaya dinadialysis.
Kasi ang dialysis, hindi po siya cure, kundi pangpahaba na lang ng buhay. Kasi ang dialysis, kasi instead na yung kidney po natin ang nagtatrabaho, nagawa po ng Diyos, so napakaganda po talaga, no? Talagang nakadesign po siya. So napaka-perfect po ang ginawa ng Diyos sa atin. So yung kidney po natin, siya po yung tagasala. Maliban doon sa liver, una po kasi ang magsasala po natin, strainer po yan, ang liver, then ang last po ang ating kidney. So may dalawang daan po yan, may dalawang exit. So yung ating kidney, so parang may dalawa po siyang line. So yung isang line ay yun yung mga pagkain na nasala niya na mga sustansya, ibabalik niya po doon sa ating bloodstream, iti-distribute niya. So para makuha po ng mga natin na kailangan ng mga vitamina na yun. So yung isang line naman po ay yun naman po ay yung mga nasala niya na mga marumi, mga acid, mga chemicals. So yan po yung ilalabas niya papunta naman doon sa ating pag-ihi at saka pagtae. So kaya po pag ang kidney po ay hindi natin napakain ng maayos at pinakain natin ng mga hindi niya dapat pagkain, yan siya po ay nasisira at hindi na po siya nagtatrabaho. Kaya po kailangan po ng iba para mabuhay pa ay magda-dialysis. Kasi ang dialysis, yun na yung temporary mong kidney. Siya na po yung magsasala, siya na po mag-strain. Kaya nga yung mga kidney, yung mga dialysis patient natin ay binabauna na po ng yung parang tubo para doon na po kung siya po ay mag-visit uli sa dialysis, doon na lang po uli kukunin at pinalabas po yung dugo niya, papadaanin doon sa machine at ibabalik ulit dito sa loob, malinis na. So, yung iba twice a week. So, yung iba thrice a week na nga kasi nga sirang-sira na po yung kidney. So, yun po, isa sa mga example, bakit po yung mga organs po natin, siya po yung mga workers po natin, kaya po tayo nagkakasakit. So, yan po lang ang dahilan kung bakit po tayo nagkasakit. Dahil ang mga workers po natin ay hindi na po nakakapagtrabaho ng 100%. Yung ating heart, yan, pag hindi natin napakain yung ating heart, ng mga sustansyang pagkain na kailangan po niya. So ano po nangyayari? Kaya po nagkakaroon po tayo ng heart failure, heart disease, heart attack. So kasi hindi na po niya magagampanan ang kanyang trabaho. At mayroon problema sa lungs. Lahat po ng mga organs na po na yan ay kailangan po ng mga pagkain, mga sustansya. Kaya napakahalaga po na ang mga pagkain gulay at prutas na ating po laging maipasok sa ating katawan araw-araw at mas marami po siya kaysa doon sa mga pagkain na ating nakasanayan na ngayon na pagkain ng mga chemically processed foods. So yun po, bakit po tayo protektado sa virus, aging, cancer, at flu? Kasi po pag yan ay kumpletong-kumpleto araw-araw na pumapasok sa ating katawan ang mga sustansyang niyan, ay ang ating mga workers ay very healthy at 100% sila na magtatrabaho, magdidepensa sa ating katawan. Biruin mo yan, kung wala po tayo niyang vitamins, minerals, phytochemicals, antioxidants, fibers, micronutrients, kaya po wala nagkakaroon ng virus na po sa panahon po. Yung COVID-19, coronavirus, ngayon lang yan na-develop dahil ang ating katawan, wala na po siyang matibay na depensa. So pag-usapan po natin yan, ano ba yung depensa sa katawan natin? Napakaganda po malaman po yan, ano po yung depensa na yan. Alam ba natin na ang ating katawan ay may built-in na doktor at built-in na sundalo. Alam ba natin yon? So ito ngayon, malaman po natin, sino ba yung doktor na yan na nakatira na po sa ating katawan. Hindi po yung doktor na pinupuntahan natin sa klinika, hindi po yan. Ang original na doktor, yung ginawa po ng Diyos. Wala pong pwedeng makatalo po niyan. Dahil yan po, nakadesign na po siya sa katawan natin na siya ang maging doktor at siya rin ang sundalo. Alam niyo ba kung ano yon? Yun ang tinatawag po natin na immune system. Siya po ang doktor, siya po ang nagpapagaling sa mga sakit natin, siya po ang nag-aayos, nagre-repair, at hindi lang yan, siya din ang sundalo. Siya din ang nagdidepensa, siya ang pumupuksa doon sa mga virus, bacteria na papasok po sa ating katawan. So siya po ang first line of defense ng ating katawan. So bakit po sa panahon po natin ay hindi na po na yan nagagamit? Bihirang-bihira na lang. Siguro ang mayroong mga ganyan, yung mga taong
mga masustansya ang pagkain meron po niyan. So kadalasan, karamihan, maski mga bata natin ngayon, ay wala na pong ganyan na immune system. So mahinang-mahina na po ang ating mga katawan ngayon, kaya ang bilis natin pasukan po ng mga virus o anumang klaseng mga sakit. Kasi po, ang ating immune system, isa rin yan sa mga malalaking nagtatrabaho sa ating katawan. So kung wala po tayong pinapasok po dyan ng mga pagkain na mga sustansya, so isa sa mga maapektuhan po na yung ating first line of defense, ang ating immune system. Kaya ang bilis na lang po natin mapasukan ng mga ano-anong klaseng sakit, bacteria, virus, cancer, lahat na pumapasok na po sa ating panahon sa katawan po natin dahil siya po ay very, very weak. So yun po ang immune system. So atin lang mapakain itong ating immune system sa mga prutas at gulay ay magiging healthy po siya, magiging healthy po ang ating organ, healthy po ang ating tissue, healthy ang ating cells. So ano pa kaya ang maisip natin na maging problema po sa ating katawan? So lahat po sila gumagana, lahat po ng organs po natin gumagana, nagpa-function 100%, tissue natin, cells po natin. So yung ating mga sundalo ay talagang alert na alert. Lagi po nilang nakikita po yung mga kalaban na pumapasok po sa ating katawan, hindi po sila nalulusutan. So imagine guys, ano pa ang maging mangyayari po sa ating katawan kundi wala po tayong problema dapat. So yan po ang bakit po mahalaga na kumain po ng gulay at prutas araw-araw. So, paano ngayon sa panahon po natin na napaka-busy na po natin? Marami na po tayong mga dahilan. So, hindi na po natin na-prepare yan at marami na rin mga gulay ngayon na mga chemically processed na rin. Hindi na rin maganda. Ni-sprayhan na po ng mga fertilizer, kung ano-ano pang pinagagawa dyan sa mga gulay natin. Ang yung mga gulay po natin galing sa probinsya para lang makarating na fresh dito sa syudad ay nilalagyan na po nila ng mga yan para hindi malanta. So, yan po ang dapat nating masolusyonan. Paano po natin makuha yan uli na hindi na po tayo nahihirapan na makuha na po natin yan with convenient, makuha po natin yan anytime, madali na lang po sa atin. So, yan po ang dapat nating bigyan solusyon. Sa susunod natin na episode, pag-usapan po natin yan na mayroon palang ganyan na pamaraan na hindi na po tayo na magdidikdik ng mga dahon o ano pa yung mga i-blender pa natin, gagamit tayo ng kuryente, gagamit na naman tayo ng mga chemically processed foods na kagaya ng mga pang-sweetener. So, susunod nating episode 3, yan na po ang ating tatalakayin, ituturo po natin kung ano po yung mga pwede nating magamit na alternative na hindi po tayo mahirapan na makuha po natin buong-buo ang sustansya. So, yun lamang po sa ngayon. So, see you sa sunod nating episode 3 para po natin malaman kung ano po yung dapat pa natin gawin na makuha po natin ang mga pagkain masustansya na hindi na po tayo mahihirapan. So, salamat sa inyong pagpanood. Salamat sa inyong patuloy na suporta at nawa po hindi kayo magsawa sa aking mga tips patungkol po dito sa kalusugan po natin. So salamat. God bless us all.